Habang ginagawa natin ito, ay nalalapit tayo para makamit natin yung ating mga pangarap. Sana mas dumami pa yung mga katulad ninyo na nagpupursige at inubuhay ang oportunidad para i-develop yung ating sarili. So, kailangan talaga so, kayawanan natin yan para nag-aabot natin. Patuloy rin tayo nag-aaral at natin natin isipin parati yung future kung natin. Tandaan po ninyo sa likod papalaman para supportan tayo sa lahat ng inyong mga. Isipin natin, nandito tayo, paano natin ma-maximize yung oras natin dito. Para paglabas ninyo, handang-handa na tayo. So tama yung ginagawa natin. Yan, yung mga nag-graduate ng elementarya, nag-enroll ulit tayo sa high school. Dapat isipin natin, nandito tayo. Dito yung pamatas, nagtulungan dito para tayo sa malaking pamilya. Sa nagkakamali yung mga pamilya sa natin. Nag-aaral yan. Marami to. Ito ang Navotas City, ang fishing capital ng Pilipinas. Dito, ang dagat ay buhay. Sabay sa pagsikat ng araw, bumabangon ng mga pamilya, dala ang pag-asa sa bawat lambat na inihahagis. Ngayon, isang bagong pag-asa ang dumarating. Ang PhilHealth Yakap. Narito upang yakapin ang bawat Navoteño. Hatid ay serbisyong pangkalusugan, pagmamalasakit, at proteksyon para sa bawat pamilya. Mula sa baybayin hanggang sa mga kalsada, mula sa mga nakatatanda at pinakabatang miyembro ng tahanan. Dahil saan ka man nakatira, sa lungsod, sa bundok o sa tabing dagat, dapat kang alagaan. Ito ang PhilHealth Yakap sa Navotas City. Sa bawat kapag-kain ng Pilipino na may PhilHealth Yakap para sa malusog, masigla at may pag-asang kinabukasan. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Dito ngayon tayo sa Convention Center at
nandito yung mga kasama po natin sa PhilHealth para ma-invite po natin, ma-imbita po natin lahat ng mga nabotenyo po na magpa-register dun sa YAKAP. So isang malawakang programa, expanded program ulit ng PhilHealth na mas maraming benepisyo. Siyempre, unang-una, iniiwasan nating magkasakit dahil pag nagkasakit, medyo hindi tayo makakatrabaho, hindi natin magagawa yung mga gusto nating gawin. So gusto natin dito, lahat po tayo magpakonsulta at least once a year para naaagapan po natin yung pwede natin maging sakit o baka may sakit na tayo na hindi pa natin nararamdaman. At wala tayong magiging problema dahil kung kailangan natin ng laboratorio, x-ray, maintenance, gamot, ay libre po lahat yan dahil dun sa programa ng YAKAP. At ang kagandahan pa nito ay nadagdagan pa dahil ang budget ng bawat pasyente isang taon sa gamot pa lang ay 20,000. Okay? At pag na-credit yung mga ibang butika, dun na lang po kayo kukuha ng gamot. Okay? So, ang kailangan nyo lang talaga ay magpa-register po tayo. So, sana lahat ng kababayan po natin, senior citizen, PWD, pero hindi lang sila. Lahat po, kahit wala tayong nararamdaman, kahit yung mga sanggol, yung mga bata po, ay pa-register po natin. Gusto natin maging habit, kaugalian ng lahat ng mamamayan po natin na taon-taon nagpapacheck up kahit wala tayong nararamdaman. Napakagandang programa ng PhilHealth at YAKAP po. So maraming salamat po sa PhilHealth, sa YAKAP program at syempre kay President BBM dito na nilo-launch natin ito buong Pilipinas. We are very excited, no? Nandito po kami sa Navotas. Ang LGU po under the leadership of Mayor John Ray Tiangco. Matagal ko po siyang kaibigan at alam ko talaga na he is very committed and dedicated and serious about serving his constituents in Navotas. And isa dito, nag-launch po tayo ng YAKAP, PhilHealth YAKAP dito sa Navotas. Ibig sabihin, we will now have consultation, laboratory, medicines or gamot, and then cancer screening. Kasi ayaw natin na lumala pa ang mga sakit ng ating kapwa Pilipino. Welcome po. Ngayon po yung launching po ng PhilHealth YAKAP natin. Yaman ng Kalusugan program po ng PhilHealth. Samantalahin po natin to. Kung matatandaan po natin, meron tayong PhilHealth Consulta. Sa PhilHealth Consulta po, meron tayong 21 na gamot. Ngayon po, dito po sa bagong PhilHealth YAKAP, nadagdagan na po ng 54, total of 75 na po yung gamot na magiging available po na pwede nyo makuha sa health center natin, saka sa partner na mga generika outlet po sa Navotas. Bukod po dito, madadagdagan din po yung mga laboratory natin, particularly yung sa cancer screening. Makaka-avail po tayo para ma-prevent, ma-diagnose na maaga kung may cancer po tayo at magamot ka agad. Diba? Pagka early diagnosis, early treatment, yung possibility na maganda yung outcome, napakalaki. Sa ngalan po ng City Health Office, inaanyayahan po namin lahat po ng nabotenyo na pumunta po sa mga accredited. Lahat naman po ng health centers natin, 12 sa Navotas, accredited po. Mag-PhilHealth YAKAP po tayong lahat. Maraming salamat po. PhilHealth YAKAP, thank you. Nakakuha na ako ng libreng gamot. Thank you, PhilHealth YAKAP. Hello. Ako po si Jocelyn Marquez ng Kahonari 1, San Jose. Nagpapasalamat po ako at nakakuha ako sa PhilHealth ng libreng gamot sa YAKAP po. Maraming salamat po sa inyo.
Mula sa pagiging maliit na munisipyo, nav-level up na ang ating lungsod sa pagiging highly urbanized city na kinikilala at ginagawang modelo ng iba't ibang lokalidad kaugnay ng mga serbisyo at programang inihahandog natin. Taos-puso tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga naging katuwang natin sa pagsulong ng nav-level up na botas mula sa mga kawani ng pamalang lungsod, mga opisyal at higit sa lahat sa bawat mamamayang Naboteño. Sama-sama tayo magbalik tanaw sa nakaraang taong paglakbay natin tungo sa isang mas maayos, mas masaya at nav-level up na Navotas. At magre-report po tayo at mamaya po pwede nyo na po padalang yung mga mensahe at mga katanungan po. So, ito po yung mga nangyari po last week. Siyempre, maraming salamat sa mga pagbati at pagdasal po sa ating kaarawan. So, marami po tayong events po last week. At siyempre, isa po dyan, nung November 21, ang birthday namin ni Kong, ay nagkaroon ng blessing ng 2 building doon sa ating Navotas home sa Tansa 1. Okay, so ito yung palaisdaan na in-expropriate mo natin, 5 hektarya, matatandaan po ninyo. Dahil wala na po tayong lupa para matayuan ng pabahay. At papasalamat rin po tayo, siyempre sa San Miguel Corporation, dahil nalibre po yung pagtambak po ng palaisdaan. So, pinili lang po natin yung palaisdaan at malaking amount po kasi yung pagtatambak po nito at nalibre po tayo. So, maraming salamat sa ating kaibigan, Chairman Ramon Ang. Kung hindi po natambakan po yan, hindi pa natin matatayuan po yan. I-launch po natin to, groundbreaking po nito last year rin po ng November. So, 1 taon lang po, nakadalawang building na po tayo. At sabi po ng ating kasama po sa NHA, salamat rin po tayo kay GM. Dito dahil sa January, GM Joe Bentay ay madadagdagan din yan ng 3 pang building na matatapos. Tuloy-tuloy po yan. So, total na matatayo po dyan sa 5 hektarya ay 24 buildings. So, 1,440 na units po. So, ayan po. At meron na pong marami pong nag-message. Priority po natin dito sa pabahay natin tulad ng dati ay yung mga na-census po na nasa danger area. So, marami pa rin po tayong apektadong pamilya nasa tabing ilog, tabing dagat, lalong-lalo na po yung mga tatamaan ng mga flood control natin, yung mga ginagawa po nating mga dike tinatamaan. Yung iba nga po dyan, nag-temporary
na lumipat po dun sa ating mga evacuation centers muna para magawa na natin yung ating mga dike. So, sila yung may priority lipat po dyan. So, congratulations rin po sa ating City Health Office. Nakatanggap ng pagkilala ang ating City Health Office at Navotas City Hospital. So, kampiyon sa kalusugan sa komunidad, health communities, ang ating Navotas City Health, Best Local Government Unit in National TB Program. So, congratulations po sa mga kasama po natin, mga doktor, nurses, at ng mga PHW po natin na tumutulong sa mga programa po natin sa pangkalusugan. At sa Navotas City Hospital, so nakakuha rin po tayo ng silver plaque sa 28th Annual Search for the Most Outstanding Quality Improvement Studies. So maraming salamat rin po sa lahat ng mga kasama po natin. At siyempre, third place rin po dun sa 14th Annual Continuous Quality Improvement Poster Contest. Last week rin po ay taon-taon naman po natin ginagawa po ito. Isuporta po natin sa mga registered na Navoteño boat owners. So, baka mamaya meron pang hindi po registered po dyan. Magre-register po tayo ng mga bangka po natin para po malaman ninyo yung iba't ibang programa para makatulong yung national at local government. At isa nga po ito sa regular natin ginagawa ay pamimigay ng lambat po. Okay, so sana marami po kayong mahuli. So namigay rin po tayo ng Fisher Folk ID. So ang susunod na schedule po nito ay November 26, yung batch 16 to 20 sa Navotas Convention Center. Namahagi rin po tayo ng Wish K1 livelihood packages po. So alam niyo naman po, isa sa mga prioridad po natin ay matulungan po natin yung ating mga small businesses po. Okay? So, yun po ay meron rin po tayo mga 16 na Navoteño na binigyan ng livelihood package. So, congratulations at sana makatulong po sa inyo at sana tuloy-tuloy po yung pagnenegosyo po natin. Congratulations yun po sa lahat ng mga Navotas Institute graduates po natin at nakuha na nila yung kanilang mga toolkits. So, meron pong nag-graduate dyan na 79 na massage therapy at 82 refrigeration and air conditioning servicing na makakatanggap o nakatanggap na ng kanilang toolkits. So, yan, pwede na silang mag-service at pwede na mag-negosyo. Sana mag-enroll po tayo dun sa iba't ibang programa po natin sa Navotas Institute at sa TESDA. Next naman po ay last Monday rin po pirmahan na po tayo dun sa ating mga art scholars. Yan. Okay, so meron na dagdag ulit na 15 art scholars. So, tatanggap po sila ng 16,500 per academic year para sa transpo at food. At syempre 20,000 para sa mga trainings and workshops. Noong Saturday rin po, pumunta po tayo sa launch nung ating PhilHealth Yakap sa mga mag-aaral. So, ito yung parati nating promote tuwing nag-iikot po tayo, iba't ibang sektor kausap natin. So, kanina galing rin po tayo sa barangay, sinabi rin po natin to dahil gusto talaga natin holistiko yung programa po natin sa pangkalusugan. Hindi lang natin maservisyon pag may sakit na, pwede po ay huwag tayong magkasakit. At mangyayari po to kung maagapan po natin, kung malaman kaagad natin yung mga nakatagong mga pakiramdam po natin. So, mas maganda, meron tayong record na po sa health center. Kahit na bata tayo, middle age, senior,
lahat po gusto nating makapag-register, first patient check-up, at regular once a year check-up kahit wala po tayong nararamdaman. Okay, so iniiwasan natin dyan yung diretsong ICU, diretsong opera, or diretsong dialysis, or malala na yung cancer. Siyempre, tulad ng cancer, hindi naman tatalong kagad yan sa stage 4. Ano mga stages po yan, mararamdaman. So, mas maganda kung maaga pa lang, malaman na natin para ma-cure pa natin isa malala na. Okay, at siyempre, kung mas malala, mas magastos po yun. Tuloy-tuloy po hanggang this week po yata itong social pension. Hindi po ngayon natuloy, yung 24 to 29, ulit kami na December 9. Ayun. So, nahinto lang, pero ilalabas ulit natin yung schedule ng social pension dun sa mga barangays na hindi pa po na inabutan. So, nung November 20 rin po, binukas na po natin yung ating giant Christmas tree. So, inilawan na po natin at nagbukas na rin po yung ating Christmas bazaar. So, yan, sa gabi may entertainment po dyan, gabi-gabi. Hanggang Enero po yan, pati yung mga tindahan. So, kung gusto yung mag-relax po dyan. At yan, mamili po tayo, suportahan natin yung maliliit na negosyante. At nagkaroon rin po tayo ng inter-school poster making contest. So congratulations sa lahat ng lumahok at nanalo. Ito'y katuwang ng Navotas Anti-Drug Abuse Council. So ang tema po natin sa Bagong Pilipinas, kalusugan ay pinapahalagahan, droga ay naayawan. At nagkaroon rin po ng General Assembly. Nag-host po niyan ay ating lungsod, PIDAW NCR General Assembly. So, welcome po natin ng iba't ibang officers sa iba't ibang lungsod dito sa ating Metro Manila. At last Monday rin po, merong 30th founding anniversary ng Navotas Polytechnic College. 30 years na po ang ating nag-iisang public college. So, syempre, doon natin ginanap yan, doon sa bago nating campus. So, congratulations po sa ating mga official po dyan, sa ating mga guro, mga faculty, at sa lahat ng mga non-teaching mga officials po natin. Nag-attend din po tayo ng Hataw Sayaw, a fusion of modern and traditional dance competition. At maraming salamat sa Aboitiz Power Project Life Kit. So, ito yung nabigyan ng emergency go bags itong mga volunteers po natin, mga disaster volunteers, mga kawani ng barangay NDPS proper. At nung nakaraan rin po, tuloy-tuloy naman yan, every Thursday and Friday yung ating kadiwa ng Pangulo. At high tide po ulit this hanggang Thursday. So 1.7 po yan hanggang bukas at madaling araw. Tapos Wednesday and Thursday, pababa na po hanggang the weekend po. So ingat po tayo. Mantala po ang pamamahagi ng senior citizen. Ito po yung announcement po. So, Tansa 1, Tansa 2, San Roque, Danghare, Sipak, Tangos North, and South. So, ang bayanan na lang po ang mga announcement po natin.
paalala lang rin po dun sa ating mga taxpayers, yung mga may-ari ng lupa, mga structures. So, meron po tayong amnesty. Ulit-ulitin po natin to para yan. So, kung meron kayong mga balanse ng mga nakaraan, magandang bayaran na po natin ngayon kasi hindi tayo mag-charge ng penalty at interest. Okay, so mawi-waive po yan. Okay. So, yan, bago natin basahin yung mga mensahe po natin, may bagong balita lang po, galing po tayo doon sa Division Meet. Gusto lang pong batiin, syempre, yung Schools Division of Navotas. Lahat ng ating mga kasama po dyan, kay Sir Mel, kay Sir Aldrin, sa lahat ng supervisors po natin, principal. Dahil ito, lumabas po yung NAT score. At syempre sa NCR, tayo po pinakamataas po. Okay, so congratulations po sa Schools Division of Navotas. Kahit maliit po yung budget po ng ating SEF, nagamit po ng maayos at dahil sa magagandang programa ng ating division ay yan, nakita po natin yung resulta. So maraming salamat po sa mga kasama po natin dyan sa Schools Division of Navotas, sa lahat ng nandyan, mga principal po natin, supervisors, siyempre ang ating napakagaling na head, Sir Mel Serpano, kay Sir Aldrin, sa mga magulang po natin, sa mga guro, okay, sa lahat po ng komunidad, pati yung mga PTA po natin at mga tumutulong dun sa bawat paaralan po natin. Kailangan po ba mabigyan ng pagkakataon yung PWD ng pangkabuhayan? Tama-tama yung tanong ninyo. Kung kasama po kayo doon sa kooperatiba, doon sa grupo ng PWD, meron pong nilunsad na bagong programa po sa kooperatiba po niyan, yung iba't ibang livelihood na programa. At isa nga po dyan ay yung pag-manage po nila ng transportasyon. Ito yung electric vehicle na binigay ng DSWD at katuwang natin yung Get Philippines. At kung meron pa kayong iba't ibang programa, kung meron kayong kooperatiba or meron kayong mga negosyo, nandiyan naman yung Hanap Buhay Center. So pwede kayong bigyan ng iba't ibang programa. So malaman lang po natin ano yung mga pwede nating itulong po sa inyo. Kailan po yung payout ng medical assistance? October 9 pa po kami na-interview. Abangan naman po ang posting natin sa Facebook page ni Kong Tubig Yanko. Alam ko po ay naayos pa lang ang pondo ng DSWD para rito. Libreng kapon, meron naman po yan. Tuloy-tuloy po yung libreng kapon po natin. Punta lang po tayo doon sa DA office po. Comment lang po, unfair po yata na yung ibang may SSS ay natanggal sa social pension. Pero meron pa rin pong mga alam namin na SSS pero master list pa rin makakuha ng payout. Sige, pasagot po natin dun sa ating focal person po. Okay, totoo ho na meron pa rin talaga na merong mga SSS. Pero patuloy po ang NCR na pumupunta sa mga tahanan na alam nila na merong SSS. At naniniwala po ako na by next year na payout ay mawawala na rin po sila.
Thank you po. Okay. So, sana po huwag na natin ireklamo. So, maganda sana kung may panukalang batas nga si Congressman, kaya tayo, nasa Kongreso pa tayo na maging universal pension po yan. Ask ko lang po kung may makukuha bang ayuda ang mga fisher folk. So, kakabigay lang po natin ng fuel subsidy nung nakaraan dun sa mga registered na fisher folk at nagbigay rin po tayo ng lambat. Okay, so yan po. At nagbigay rin po tayo ng go bag. Nag-apply po ako sa tupad ng last na post. Di po nakapasok kasi po nakalagay nag-apply po ako noong October ng medical. Pero wala naman ako nakuhang payout kasi pa po lumabas na payout na medical. Magandang umaga po. Yung po kasing ating registration para sa tupad ay online at nakalagay po kasi sa guidelines na nakapost ay hindi po talaga pwede ang nakakuha na po ng medical payout. Mag-try na lamang po tayo sa susunod na posting po ng panibagong tupad. Thank you po. So, good day, bakit po na-cancel ang payout ng senior? Kailangan po ng pambili ng gamot, District 2. Hindi po kasi available yung magdi-disperse ng pera. Kaya kinakailangan talaga na maipospon yun dahil hindi mailalabas po yung pera sa bangko. Thank you po. Okay, so hindi po yung lokal na pamahalaan ang nagbibigay po niya, kundi yung national. So, siguro, depende na lang po yan sa availability ng mga tao rin po. Kasi lahat po ng syudad ay nagpa-payout rin po. So, bigay na lang po natin yung schedule. Pero, yun nga, pinaliwanag ko rin po na sabi nyo kasi dito, kailangan pambili ng gamot. Hindi nyo kailangan po yung pondo po dito para makabili kayo ng gamot. In fact, parati nating sinasabi, magpa-register po kayo at magpa-first patient encounter sa health centers po natin. May libre naman pong gamot po dyan. At meron pong programa yung YAKAP. Ito yung dating konsulta na pati x-ray, laboratorio libre at meron pong mga butikang mga accredited. At pag accredited yung butika, merong worth na 20,000 a year po na panggamot. So dapat actually itong pension po ninyo, kung tutusin, yung 1,000, baka kulang po yan kung meron kayo maintenance. Diba? At dapat magamit nyo sa iba yan dahil kung kinuha natin o inabil natin yung programa sa pangkalusugan ng YAKAP, hindi nyo na kailangan gamitin yung pondo po ninyo pambili ng gamot. Okay, so punta na po tayo sa ating health center at magpa-register at first patient encounter po tayo. Sana po yung ibang nasalanta rin ng bagyo at nabaha, nasa danger, makapag-apply rin. So may census po yan kung sino yung nasa danger area tulad ng paliwanag po natin. Tanong ko lang po, sa lugar natin mga senior, 6,000 nakuha. Samantalang ibang lugar, 9K. 1,000, nasa batas po kasi yan na 1,000 per month. Okay, so baka 9K sila dahil baka hindi pa nila nakuha yung nakaraan. So masuswerte po kayo kasi mas hindi kayo delay. So sa kanila, baka pati April kinukuha pa. Tayo kasi July to December ang matatanggap po ninyo. Ask ko lang po kailan magkaroon ng libreng flu vaccine para sa senior. Ngayon po wala pong procured flu vaccine ang DOH na ibinababa pa po sa atin. Patuloy lang po tayong mag-antabay para pakinggan po natin sa anunsyo po sa FB pages po ng City Health Office kung sakali makakakabol for December po. So almost 2 months na po ako walang internet connection o pag-verge. Laging send ng billing kahit walang internet. So dapat po hindi nyo bayaran.
Wala pong tsaka meron naman pong ibang dyan, kundi kayo masaya doon sa kanilang serbisyo. Okay, so although lahat ng reklamo po ninyo na mini-message po ninyo, ay meron po tayong group chat at pino-forward po natin yung mga detalye para puntahan po nila. Meron na pong balita sa IDSAP. Magandang umaga po. Lahat po ng application for IDSAP ay nasubmit na po natin sa DSUD at waiting po tayo doon sa kanilang advice for the payout. Paano po kung hindi pa nakuha ang lambat pero nasa akin po yung stop? Good morning po. Pwede naman po nila ito kunin sa ating pharmacy compound. Nandoon po yung staff natin naghihintay at yung lambat po. So ano pong plano ng LGU sa navigational gate na hindi nagawa na maayos? So, baka mali po yung fake news po to dahil araw-araw po tinataas po yung floodgate saka bumababa po yung floodgate. Okay? So, malinaw na nangyari na nakaraang bagyo. So, yung nakaraang bagyo, hindi po problema yung floodgate. Kaya nga dun sa dating mga binaha, tulad ng Tansa, wala pong tubig po doon. So, hindi po galing sa ilog po yung tubig. So, dapat maintindihan po natin. Kaya nga nakukulitan kayo sa atin dun sa pag-announce po natin ng high tide. Okay, kung makikita po ninyo, kung nasa tabing dagat po kayo, ay doon po pumasok yung tubig, doon sa dike po natin. Dahil meron pa pong mga portion po doon na hindi pa po nasasara. Kung makikita nyo naman, pag pumunta kayo doon, meron pang 3 floodgate po na bukas po doon. Hindi pa po tapos yung programa po doon. At meron pong mga nabangga ng barko na nasira yung dike. Okay? So, yun po. So, tuloy-tuloy naman po natin ginagawa po yan. At yun po. Taon-taon rin, nakikiusap po tayo sa national government na mapondohan po yan. So, sa ibang lugar rin po sa District 1, wala naman rin pong tubig po doon sa proper, sa dagat-dagatan, sa kapitbahayan. Okay? So, nanggagaling lang po talaga yung tubig dito sa dagat. Kailan pong payout ng na-interview? October 8 to 10 sa medical assistance. Antabayanan lamang po ang posting sa Facebook page po ni COMTO. Okay, so yung BHW, mabibigyan po ba ng bonus? Masasama po ba? So yung BHW ay naka-payroll po siya sa barangay po. Kaya nga barangay health worker po. So depende po sa inyong barangay kung nagpondo po sila ng para dun sa inyong bonus man yan. Okay, so hindi po kasi tayo pwede magpondo ng empleyado ng barangay. Magkaka-problema po tayo. Magkaka-problema po tayo sa audit po niyan. Good afternoon, Mayor. Kailan po ulit magkakaroon ng link sa Cash for Work? So, hintayin na lang po natin. Kung meron naman po, ay lalabas naman po yan. So, naway madagdagan din po ang sweldo ng mga sweepers. So, pinag-uusapan po natin yan. Kahapon lang po, magkakasama po tayo, di ba? Kung nandun po kayo sa ang tawag dito? Waste Workers Appreciation Day. Okay? So, lahat ng street sweeper nandun po. Dito sa NBBN, sa tapat ng Bochok, at Cathy's Bakery, kanal po dito, puno ng basura. So, maraming salamat sa pag-report. So, schedule na lang po natin. Ilan ibibigay yung birthday gift ng tiyahin ko, November 9. November 9, pwede na po niyang makuha po yun. Oo. 91 years old. So, basta senior naman, meron pong birthday gift yun, di ba? Opo, baka yung tinatanong po ninyo yung sa 90. Yung last year po yun. Meron pa siya makakuha.
Hindi, last year, 90 siya. Pag 90 kasi, pinag-uusapan pa sa NCSE kung mababudgetan. Pero ang binabudgetan ngayon ay yung 2024. Pero itong 2025, magre-release na po sila. Yung 2020, yung 91 o 81 ay pinag-uusapan po sa NCR. Ng NCSE. Thank you. Okay. So, sana naman, Mayor, yung pabahay yung sa nangungupahan. So, yung mga nangungupahan, dahil nangungupahan po kayo, pinakamaganda, mag-member kayo ng Pag-ibig para yung binabayad nyo sa upa ninyo, maging sa inyo yung pabahay. So, babayaran ng Pag-ibig yung bahay, habang naguhulog kayo, magiging sa inyo po. Kailan po ang schedule ng libreng vaccine for pneumonia? Pwede po ba mag-suggest na yung mga senior puntahan na lang? So, meron naman pong gano'n, kung talagang kailangan puntahan, ay pupuntahan po natin yan. So, makibigay lang po yung mga information at papasa namin dun sa health center na malapit po sa inyo. Ask ko lang, Mayor, 3 years na kami wala pang kuryente. Bakit wala kayong kuryente? Puro submeter. Ilan po ang may mga nakabitan ng kondador? Sana naman mapaglaanan nyo ng pansin yung nakaraang linggo. Muntik na naman magkasunog. So, ba't po kayo nag-submeter? Mag-apply po tayo sa Meralco. Yung mga nakikitirayan, boss. Yung hindi nabibigyan ng permit para makabitan sila. Opo. So, private po kasi yan. So, kailangan po, hindi po ang gobyerno yung mag-apply ng kontador para sa inyo. So, may proseso naman po yan. Mabilis naman mag-apply ngayon sa Meralco. Okay mag-submitter po. At saka mas mura kung hindi direkta po kayo. Tanong ko lang po, bakit hindi nakuha sa school niya ng apo yung tulong-dunong? Lumabas naman name niya sa Naboteño. Nagpasa siya ng requirements sa school niya hanggang ngayon. Wala pa nakuha. Kunin lang po namin ng details, sir, para ma-forward po sa ating program person. Mayor, waitlisted na senior, matagal na kami interview. So wala pong say po ang mayor po dyan o kahit sino po. So purely ina-assess po nila sino talagang nangangailangan. Okay, based on dun sa batas at dun sa assessment po nila. Hindi po tayong pwedeng makialam po dyan. Kailan po ang payout ng senior? So, hintayin na lang po natin. So, unfair po. Nauna yung mga taga-NBBS. Okay lang po yun. At least mauna rin maubos nyo yun. Okay, sa inyo, ano pa, nandiyan pa po. Buong buo pa. Okay, mas malapit sa Pasko nyo magagamit. Okay, hintayin na lang po ninyo. At hindi po tayo may... dahilan po yan. Sa DSWD po yan. Okay, so nag-announce na po tayo. Saan po pwede manghingi ng permit para magpakabit ng internet? Okay, so yung mga internet po, lalo na dun sa mga wala namang wire. Marami kasi ngayon na wireless. Okay, so mga kumpanya, mas maganda dun po kayo mag-apply. Yung mga may wire naman po, wala namang problema po yan. Basta pakita nila yung plano nila na meron silang pagkakabitan. Okay? Ang problema po kasi, gusto nila magkabit, doon sila nagkakabit kung saan-saan. At lahat rin tayo apektado kung saan-saan nila ikabit yan. So wala naman pong problema magkabit po sila, basta meron silang pagkakabitan na sarili nilang poste. Okay? So, mas maganda, doon kayo doon sa walang wire para wala po tayo maging problema. So, tambak na basura sa Galunggong Street, hindi na kukuha.
So maganda rin po sana makuha natin yung picture, send nyo rin po sa amin. Pero papapuntahin na po natin agad at tatawagan na natin yung barangay. So huwag na po kayo gumawa ng schedule sa pagkuha ng basura kung hindi naman matutupad. Sir, ano po? Ongoing po ngayon yung mga hindi po namin nakuha nung kahapon Sunday dahil po sa waste worker appreciation po. Okay, so nagkaroon lang po ng pasensya nyo na po. So may ikot po ngayon. Paano po makapag-apply na scholar? Pwede po mag-apply ng scholar kahit hindi po siya nabotas ng aaral. Ano scholarship po kaya yun? Okay, meron naman tayong merit scholarship na hindi siya nabotas. Lola ko 85 sa January, nalakarin na namin tanong ilang buwan po makuha yung payout. Hindi po natin masagot po yan dahil hindi po galing sa lokal na pamahalaan yung pondo at yung programa. National government po yan. Okay, pero maganda ay ayusin natin yung papeles po natin at hingi po tayo ng advice kung kailan po ma-release po yan. Pag po ba, BISAAC, matagal po ba yan bago ma-approve ng NHA? Magandang umaga po ulit. Kung ang inyong application po ay na-classify as BISAAC case, ito po ay i-hearing ng committee, subcommittee on BISAAC, at interviewin po kayo at i-require po kayo na mag-present ng additional supporting documents. So, right there and then, during the hearing, inform po kayo regarding po doon sa status ng inyong application. Mayor, good morning po. May update po ba sa pabahay sa NDBS? Last week rin po, nag-live po ako dyan. Pinuntahan po natin dahil nga marami po nagpa-follow up po dyan. Kaya pinuntahan mismo natin para makita natin yung kondisyon ng pabahay po dyan. At miniting po natin yung NHA. At initially nga, gusto nila January pa. Pero nakiusap tayo, baka pwedeng December po. So, siguro mid-December po, hopefully. So, magkakaroon po kayo ng orientation dun sa mga na-assign po na dyan lilipat. Okay? So, antabayan na lang po yung announcement po natin. So, kailan po yung payout ng senior sa Tansa? December 9 po. Okay. So, good morning. Wala po bang IDSAP sa mga nabaha? So, IDSAP po, ina-applyan po yan. Update po, lahat po ng IDSAP applications na sinubmit po sa city planning at sa mga barangays, lahat po ito ay nasubmit at na-endorse na po natin sa DHSUD. Kasalukuyan po nila itong ipinoproseso at waiting po tayo doon sa kanilang advice regarding po sa schedule ng payout. Okay. Okay, so wala na pong mga katanungan, pero pwede pa rin po kayo, tuloy-tuloy lang po kayo mag-text, mag-report ng inyong mga sumbong at mga suggestions at mga katanungan. So maraming salamat po sa ating lahat at ingat po tayo parati.